Paano magsampa ng reklamo sa barangay? Magandang araw, mga kababayan. Sa ating mga komunidad, hindi maiiwasan ang hindi pagkakaunawaan. Ngunit alam niyo ba na ang barangay ang unang hakbang sa pagresolba ng mga ito? Sa video natin ngayong araw, tatalakayin natin ang tamang proseso ng pagsasampa ng reklamo sa barangay upang matiyak ang mabilis at epektibong solusyon sa ating mga problema. Ano nga ba ang katarungang pambarangay? Ang katarungang pambarangay ay isang sistema ng hustisya sa ating mga barangay na naglalayong lutasin ang mga alitan sa pagitan ng mga residente nang hindi na kinakailangang dumaan sa mataas na hukuman. Ito ay itinatag upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa ating mga komunidad. Ano ang mga hakbang sa pagsasampa ng reklamo sa barangay? Narito ang mga hakbang na dapat sundin sa pagsasampa ng reklamo sa barangay. Una, kailangan mong matukoy kung anong uri ang iyong reklamo. Dapat ay alamin mo kung anong uri ng alitan ang nais mong ireklamo. Maaaring ito ay sibil tulad ng utang na hindi nabayaran o kriminal gaya ng pananakit. Pangalawa, dapat mong ihanda ang mga dokumentong kinakailangan. Mag-ipon ng mga ebidensya tulad ng mga dokumento, larawan at mga pahayag ng saksi na susuporta sa iyong reklamo. Pangatlo, magsampa ng reklamo sa barangay. Pumunta sa barangay hall at hanapin ang barangay secretary. Dito isusumitin mo ang iyong nakasulat na reklamo na naglalaman ng detalye ng insidente. Pang-apat, pakikibahagi sa mediation o pagdidig. Matapos maisumiti ang reklamo, ipapatawag ang parehong panig para sa isang mediation o pagdinig na pinapangunahan ng lupong tagapamayapa. Layunin nito na marisolba ang issue sa mapayapang paraan. Ano ang mga posibleng kalalabasan ng reklamo mo sa barangay? Ang proseso ng reklamo sa barangay ay maaaring humantong sa iba't ibang resulta. Maaari ito may posibleng kinalabasan. Kung magkakasundo ang parehong panig, gagawa ng isang kasunduan na pipirmahan ng lahat bilang tanda ng kanilang pagsang-ayon. Maaari din naman ang pagbibigay ng certificate to file action. Kung hindi magkakasundo ang mga partido, bibigyan ka ng barangay ng certificate to file action na magbibigay daan sa iyo na magsampa ng kaso sa mas mataas na hukuman. Ano ang mga dapat tandaan sa pagsasampa ng reklamo? Narito po ang ilang mahalagang paalala. Hindi lahat ng kaso ay kailangang dumaan sa barangay. Ayon sa Section 408 ng Local Government Code, ang mga kaso may parusang higit sa 1 taon na pagkakakulong o multa na lalampas sa 5,000 pesos ay hindi nasakop ng barangay conciliation. At kung ang reklamo ay laban sa isang opisyal ng barangay, ito ay dapat isampa sa sangguniang bayan o sangguniang panglungsod, depende sa lokasyon ng barangay. Sana po ay nakatulong ang video na ito upang maunawaan ninyo ang proseso ng pagsasampa ng reklamo sa barangay. Kung may karagdagang katanungan, huwag mag-atubiling mag-iwan ng komento sa ibaba. I-like, i-share, at mag-subscribe para sa iba pang kaalaman tungkol sa ating mga karapatan at proseso sa komunidad. Maraming salamat po at ingat po tayo. Patuloy na manood, magtanong at matuto ng tungkol sa batas. Magandang araw po, ako si Attorney Claribel Lucila.